Muli ay tayo ay magsama-sama para po sa ating Bible study ngayong gabi. And praise God, maraming salamat sa inyong pagsama po sa amin. And maging po sa mga nasa FB Live ngayon, magandang gabi. Sa ibang bahagi po ng mundo na mga kapatiran po natin ay nagpapasalamat po tayo na kayo po ay nakakasama po namin. At maging po sa mga kapatiran natin dito po sa Luzon, Visayas, and Mindanao, good evening po. And muli, pag-aralan po natin ang mga salita ng ating Panginoon. It is very important that we have enough knowledge about the Word of God, dahil alam po natin na ang Panginoon ay kumbaga nagbigay po sa atin ng love letter, no? So at ang love letter na yan ay ang kanyang Word of God, which is our Bible. So it is really important that we need to have this fellowship studying the Word of God. All right. So, tayo po ay magbigay po ng pansin ngayong gabi about obedience, no? And obedience means isang bagay na dapat po natin sinusunod, no? Dito po tayo sa the word obedience po. Ang ating pong pag-usapan ngayon. Mahalaga ba na marunong po tayo sumunod sa Panginoon? Napakadali pong sabihin ang word na obedience, and in fact, lahat po tayo bilang mga manggagawa ng ating Panginoon ay we believe that we are obeying God. Tama? Pero alam po ba natin, mga kapatid, na ang ating obedience sometimes ay sumasablay, no? And minsan ay nawawalan po tayo ng tinatawag na tamang pananaw pagdating po sa obedience. Ano po? At kahit po sa ating mga mahal na bisita, hindi po sila kumbaga magkakaroon po, nobody can have salvation without obedience, no? Kung meron pong mga tao na nagsasabi po na ang kaligtasan ay tanggapin lamang ang Panginoong Hesus na tagapagligtas, or wala ka nang gagawin kundi ang mananampalataya sa Panginoong Hesus, ay yan po ay hindi po biblical po yan. Dahil maaring pong yan po ay kulang, no? At hindi po ito sapat, mga kapatid, dahil ang pananampalataya is not wrong. Alright? But it is just only the first step. It is the foundation of following God's will, no? And the plan of salvation. Kagaya, for example, mga kapatid, nananampalataya ka, and so therefore kinikilala mo ang Panginoong Hesus. Tama? If you do not believe in Christ, hindi mo siya tatanggapin, hindi mo siya kilalanin. Right? So, anong dahilan bakit po nakapag-isip po tayong mag-repent? Because we have faith in Christ and we believe in His Word. And the Bible says that we are all sinners. And so once you accepted in yourself na sinner po tayo, ay definitely ang mangyayari po is that we need to repent. So we need to obey God's command to repent. And repentance is not enough because it just only actually makes you stop sinning. But the cleansing of sins is done in the baptism in the name of Jesus Christ. Alright? So sa amin po mga mahal na bisita na nakikinig po ngayon, siguraduhin nyo po ang inyong kaligtasan. Dahil wala na pong pinakamahalaga na atin pong magawa sa ating mga sarili, kung di po ang ating kaligtasan. This is more than the job that you have right now. This is more than
the money that you have right now. It's more than the education that you have right now. So, mga kapatid, kinakailangan po na ang bawat isa, lalo na po sa aming mga mahal na bisita, no, it starts with faith and it will conclude to obedience. Alright? Kinakailangan yan po ang pinaka-resulta ng atin pong pananampalataya. So, sa atin na mga mananampalataya ng ating Panginoon, mahalaga ba ang obedience? Mahalaga kaya? Ayon kayo sa ating Panginoon. So, gusto ko maintindihan ninyo na marami po ang hindi nakarating plano ng Diyos or sa promised land because of disobedience. Now, number 1, sabihin ko po sa inyo, paano po napunta ang kamatayan sa tao samantalang nilikha tayo sa imahe ng Diyos? Dapat walang kamatayan, walang sakit, walang hirap, di po ba? Bakit nagkaganito po ang buhay natin? Bakit nagkakaroon po tayo ng sakit? Bakit nahirapan po tayo sa buhay? Bakit laging malungkot? Ang Panginoon is joy, di ba? Rejoice evermore lagi ang ng Bible. So, akan pong Panginoon So, paano po tayo nagiging malungkutin? Paano pong maraming problema? So, mga kapatid, saan po ba nanggaling yon? Nanggaling yon sa disobedience ng ating pong pinakaninuno, which is Adam and Eve. Or nagsimula kay Eve, napunta kay Adam, nagkaanak sila, napunta sa anak nila, napunta po, hanggang tuloy-tuloy na po yan, ang sumpa ng kasalanan sa atin. So, ang kasalanan nila ay hindi man nating kasalanan, mga kapatid, but the curse of sin, the effect of sin, and the tendency to commit sin ay napunta po sa atin. Tuloy-tuloy po yan sa lahat po ng nilalang, mga kapatid, na nanggaling po kay Adan at saka kay Eva. Wala naman po tayong record na naglikha pa ang Diyos ng panibagong mga grupo ng tao o kaya panibagong Adan at Eva. Wala po sila pa rin po yun. No? So, dahil po sa disobedience, nagkaroon po tayo ngayon ng napakalaking, napakabigat na pamumuhay at kalagayan po. Kahit mayaman po kayo ngayon, paminsan-minsan lang po yung nagkakaroon po kayo ng kasiyahan. Kahit po yung mataas pong edukasyon ninyo, minsan lang po yung nagkakaroon po ng kasiyahan dyan, na masaya-masaya ka, nakagraduate ka, nakakano ka. Pero what follows next? Those are troubles. Those are worries. Those are masasabi po natin na kapighatian po. No? Dagdag pa niyan ang tribulation, no? Dagdag pa niyan ang mga persecution, no? Dagdag pa yan ang mga kawalan. Ayan, mga temptations, mga kapatid. So, ito po ay dahil po sa disobedience ng isang tao, which is si Eve, mga kapatid. Now, ano po ang nangyari? Bakit po na kahit po ang Israel, bakit po na sila po ang pinili ng Panginoon, pero ngayon ay napunta pa sa mga Gentiles, at ito ngayon ang church ang binigyan po ng priority ng Panginoon? It's because of their disobedience. At kahit si Moses on the wilderness journey, mga kapatid, pinili na siya ng Panginoon. Tingnan ninyo ang buhay ni Moses. 40 years nag-aral siya sa lahat ng education na available. Wala nang pinakamatalinong tao si Moses. That is why he has a very good management skills, dahil po siya po ay nag-aral for 40 years sa university po ng Egypt at the time. And siya po ay bilang prinsipe ay meron po siya mga katungkulan. Wala naman pong prinsipe na walang katungkulan. Kahit nga po ngayon sa modern times, 'di ba? Yung mga prinsipe like sa Britanya, no, pagka ikaw ay i-consider na bilang isa na sa mga royalties at magpa-function ka na, ay binibigyan ka ng katungkulan. Minsan the Duke of York, 'di ba? Yung Count of Wellington, yan, mga ganun po mga responsibility. Kay Moses, nagkaroon din yan siya definitely ng mga responsibility. And in fact, the point na nakita niya na nag-aaway itong
at sinasaktan ng Egyptian ang Hebrew, ang isang Hebrew na kalahi ni Moses, ay ito po ay nagpapatunay na siya po ay nangangasiwa ng trabaho. Okay? Nakita po niya. Nandun po siya sa field no? Ibig sabihin. So, ang kanyang management skills, napakaganda, napakagaling. Imagine ka, 40 years. Ang sinasabi nga nila, yung doktor, ay mag-aaral ka lang ng una ay sa atin ngayon, sabihin na natin, 12 years. Diba? 12 years muna na pag-aaral. Then, after 12 years, mag-aaral ka ng pre-med na 4 years. So, that's 16 years. Then, after that, medicine proper, which is another 4 years. That makes it 20 years. No? And then, meron pa yan mga internship, no? Na posible isang taon yan. No? So, that's 21 years. And then, may board exam pa. That makes you 22 years. Then, after that, after the 22 years, meron kang 4 years na residency, diba? Residency. So that makes it 25 years or 20 years. And then meron kang consultancy na training, kumbaga parang yung pinaka-specialization mo na yan, kumbaga parang mag-angat ka pa ng isa pang after ng residency mo kasi ay doon ka palang tatawagin na kung pediatrician ka or neurologist ka or whatever, then magmamasteral ka pa niyan, di ba? So that makes it about 30 years. Magaling ka na doktor niyan, no? 30 years. May lahat ng specialization meron ka na. Pero si Moses, 40 years. 40 years po ang ginugol po ni Moses sa pag-aaral kasi bilang prinsipe wala pong tigil yan ang pag-aaral. Lahat ng pakipaglaban na ituturo din yan. And so, tingnan po ninyo. Pumunta, nalagay po siya sa trouble, nakapatay po siya ng isang Egyptian, tinakpan niya lang po ng buhangin at bandang huli, nalaman po ito ng Pharaoh na nakapatay po siya ng Egyptian. So, tumakas po siya. Nung tumakas siya mula sa pagiging prinsipe, nagiging tagabantay na lamang siya ng tupa. Another 40 years in the wilderness. Matindi, no? Another 40 years in the wilderness until God called him in a burning bush. And then, doon sa harap ni Pharaoh, pinakita niya ang 10 times, no? 10 times, nagpakita siya ng himala, no? Sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos na ibinigay po sa kanya. No? So, ano po ang nangyari, mga kapatid? No? Mismo si Moses ang hinangaan ng lahat ng tao. Hinangaan siya pati ng Pharaoh, kinakatakutan siya ng Pharaoh, until na nakalabas po sila. Nung nakalabas na po sila, doon po mismo sa Red Sea, nakita po mismo doon na si Moses mismo ay nung kanyang hinataw ang tubig, ito po'y nahati at nakatawid po ang Israel papunta po sa wilderness and then towards promised land. And napakarami pong mga pagkakataon. Pero ano pong nangyari? Unang beses, nung ang Panginoon ay umakyat po sa, pinakyat siya sa Mount Sinai, binigay po sa kanya ang 2 tablesstones ng 10 commandments. Bit niya pababa. Wala siyang kain ng 40 days. Wala siyang tubig 40 days and 40 nights. Grabing paghihirap ng taong ito. Pagbaba niya, nakita niya ang Israel ay nagsasamba sa Diyos-Diyusan or sa baka na ginto. Sa galit ni Moses, hinampas niya ang bato doon sa golden calf. Bakit niya hinampas? Sa zealousness niya yon. Zealousness niya yon sa Panginoon. Ibig sabihin niya, sobrang pagkahanga niya kasi nakakarap niya ang Panginoon eh. Imagine ka nung bumaba siya, sabi ng Bible, nakita ni Joshua at saka nakita ng mga Israel ang kanyang mukha, nagliliwanag sa glory ng Diyos. Pagbaba niya. So, kitang-kita niya ang Panginoon. So, sa galit niya, hinampas niya ang bato doon sa golden calf. At dinikdik niya yung ginto at pinainom sa lahat na nagsamba sa Diyos-Diyusan. Pinainom niya ang ginto. No? Tinunaw niya ang ginto at pinainom. At pinatay po ang mga nagsasamba doon. No, ngayon, mga kapatid,
Masisi mo ba si Moses? Sobrang silos niya sa Panginoon. Pero, nagalit ang Diyos. Sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, bakit mo binasag ang bato? Ikaw bang gumawa? Ha? Di ba? Makita po natin, no? Pwede magsabi si Lord, pasensyahan mo ako kasi sa sobrang galit ko na ginawa nila yon. Kasi doon pa lang sa first and second and third na commandments, nandun talaga, thou shall not have any other gods before me, thou shall not bow down to them, di ba? Thou shall not make any graven images. Lahat po yun, nandun sa galit ni Moses. Pero sabi niyo ng Diyos, bakit mo binasag? Disobedience number 1 kay Moses. Ang parusa, pinakyat siya pabalik. Akyat, sige. Pagdating doon, 40 days and 40 nights, wala ulit kain. Pinalilok sa kanya, no? Pinagawa sa kanya ang bato. Ang unang bato kasi, gawa ng Diyos yun. Pangalawa, siya na lang 2 tablespoons at susulatan ko. So imagine ka mga kapatid, maglilok siya ng bato, wala siyang kain, umakyat siya pangalawang beses. Diba? Kawawa, no? Grabe si Moses, no? So sinulatan ng Panginoon. Pagbaba niya mga kapatid, naglakbay na sila, nauhaw ngayon ang Israel. Pati mga hayo, pati mga ano, uhaw na oh. Sabi nila, dinala mo ba kami rito para patayin? Babatuin na siya, no? So sinabihan, kinausap niya ang Diyos. Sabi niya, Panginoon, parang patayin na ako ng mga taong ito. Sabi ng Diyos, sabi niya, Moses, sabi niya, hintayin mo ako sa bato. Pagdaan ko, kausapin mo ang bato, lalabas ang tubig. Ito ngayon ang problema. Na habang nakatayo si Moses, naghihintay sa Diyos, ang mga tao hindi makahintay. Kumuha ng bato, gusto na nilang batuin, sigaw sila ng sigaw, protesta sila ng protesta kay Moses. Ano ka ba, Moses? Patayin mo ba kami? Ganito lang bang gawin mo sa amin matapos mo kami kinuha doon sa Egypt? Ang ganda-ganda ng buhay namin doon. May sibuyas doon, may bawang. Matindi na klase reklamo ng mga tao. Pipitsugin, mga kapatid. Pipitsugin na klase ng mga demand. Pero si Moses, parang naubos ang pasensya ni Moses mga kasi babatuin na siya eh. Hinataw niya ang bato imbis na kausapin. Paghataw niya sa bato, hindi lumabas ang tubig, hinataw niya pa ulit, pangalawa, lumabas ang tubig. Wow. Nagsayawan yung mga tao, lumukso-lukso, tuwang-tuwa. Ang galing mo Moses, ikaw talagang the best. Oo. Pero anong nangyari kay Moses? Pinatawag siya ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, bakit mo ako pinahiya sa mga tao? Di ba? Alam ninyo mga kapatid, mabuti pa yun na mapahiya ka sa tao na sumusunod ka sa Panginoon kaysa hero ka sa tao pero nilalabag mo naman ang Diyos. Yun po ang ating pag-isipang maigi mga kapatid. Mas maigi pa yun na ang tao ay hindi makaunawa sa atin, sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa pagsunod sa Panginoon. Basta, mga kapatid, alam natin, sinusunod natin ang Panginoon. Kahit magalit pa yung buong mundo, kaysa sa ikaw ang itaas ng mga tao, pero nalabag mo naman pala ang Diyos. So, anong nangyari, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, sabi niya, dahil ginawa mo yan, sabi niya, kumbaga, pinagalitan siya ng Panginoon. Pangatlong disobedience ni Moses, the same pa rin. Ito, uhaw na uhaw pa rin sila nung pagdating nila sa isang lugar. Demand na naman sila. Babatuin na naman nila si Moses. Sabi ng Panginoon sa kay Moses, sabi niya, sige, sabi niya, ganito ang gawin mo. Hintayin mo ako sa bato at pagkatapos hatawin mo ang bato ng 1 beses. At dumating na nga mga kapatid, wala pa rin go signal ang Panginoon. Sa sobrang galit ng mga tao, napilitan na naman si Moses. Ang ginawa niya, kinuha niya ang tungkod niya, hinataw niya ng 2 beses ang bato. Baga, parang siguro siya, napikon. No? The meekest man on earth
Pag sumubra na rin ang tao, mga kapatid, kahit si Moses na the meekest man, pinaka malambot sa lahat ng tao sa mundo, napipikon din ha. Hinata niya ng 2 beses. Lumabas ang tubig, hero na naman siya sa mga Israel. Pinatawag siya ng Diyos. Sabi niya kay Moses, Moses, bakit mo ako pinahiya sa mga tao? Hindi ba sinabi ko na 1 beses mo lang hatawin ang bato? Bakit mo hinataw ng 2 beses? Ngayon, sabi niya, dahil ginawa mo yan, hindi ka na makapasok sa promised land. Kalahin mo yun. Nakakalungkot, no? Kung ako kay Moses, parang siguro maglulumpasay ka na lang dyan sa Panginoon, ano ba yan? Unfair yan. Di ba? Pero sa totoo lang, sabi po ng Bible, nakiusap si Moses. Moses pleaded 3 times. Na? Lahat ng kanyang pakiusap sa Diyos ginawa niya. Sabi niya, Panginoon, kung hindi man mabago ang iyong isip, pagpabayaan mo na lang kahit 1 hakbang lang. Kahit 1 hakbang na lang. Sa promised land, makaapak lang ako sa promised land. Sabi na ng Diyos, sorry. Hindi pwede. Lungkot, ano? Bakit? Dahil sa disobedience, Moses, the best man ever. The best leader ever. The meekest man ever. Pero, nakadisobey siya sa Diyos. Pero sabi ng Panginoon, okay, nevertheless, ipakita ko sa'yo ang promised land. Dinala siya sa Mount Nebo at tapos pinakita sa kanya doon sa tuktok ng bundok. Sabi niya, nakita mo na ba? Nakita mo ba yan? Ang napakagandang lupain. Yan ang ibigay ko sa bansang Israel. Mangyari, maluwa-luwa si Moses. Diba? Maluwa-luwa siya. Sana. Kahit mala 1 taon, makakain ako ng grapes sa promised land. Makainom ng tubig sa promised land. Diba? Pero anong nangyari? Mga kapatid, hindi na siya nakababa sa Mount Nebo, doon na siya tinago ng Diyos. In fact, sabi po ni Jude, nakipag-away pa si Lucifer sa katawan ni Moses kasi gagawin niya yun na gagawin niya yun na siguro papasukin niya pa yung katawan ni Moses at siya yung i-possess niya yun para ang Israel ay mapapaniwala niya. Kasi ba't hindi si Moses sobrang dami ng himala na ginawa ng Panginoon. But because of disobedience, even Moses was not spared. Mga minamahal, bakit ganun po kaya kahalaga ang obedience? So bakit nga ba ang obedience ay sa Diyos ay napakahalaga? Di ba? Dahil po kung hindi po tayo sumunod sa Diyos, kahit gaano ka kamadalangin, kahit gaano ka ka-worshiper, kahit gaano ka kagaling sa Bible, kung hindi ka sumunod sa plano ng Diyos sa kaligtasan, hindi ka maliligtas. Kung hindi ka sumunod sa salita ng Diyos, hindi ka rin maliligtas. Alright? So, mga kapatid, sa gabing ito, ibibigay ko sa inyo, bakit nga ba kailangan or mahalaga ang obedience sa atin. So, ngayong gabi, mapag-aralan po natin obedience towards God. So, huwag po tayo magmalaki, mga kapatid, na tayo po ay apostolic. Huwag po tayo magmalaki na tayo po ay mga anak ng Diyos na sa katotohanan dahil po sa obedience pa rin po sa Diyos ang pinaka mahalaga. Bakit po mahalaga? Because to every Christian, to every believer like us, the Church of the Living God, obedience to God is our duty. Yan. Duty po yun. We cannot go without that. Kumbaga kung sa trabaho pa, yun ang duty mo, tour of duty mo yun. Hindi ka dyan makakatakas or else, ikaw yung mananagot or ma-fire out ka. Tama? So, isipin po natin, bilang po mga tinawag ng Diyos, obedience is our duty. Ano po ang sabi ng
Ecclesiastes 12:13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Makita ninyo? Makinig daw tayo sa conclusion ng lahat ng mga bagay. So kung meron pa kayo may naiwan dyan na options, wala na. Kasi whole matter na nga po ito. At itong conclusion, ang conclusion na sinasabi ni Haring Solomon, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. In fact, hindi po binabanggit dito ng Panginoon na mga tinawag lang ang duty. In fact, all of man, every human being in this world, the duty of that man is to fear God and to keep God's commandments. Ano po ang sabi ng Deuteronomy chapter 13 verse 4? Ye shall walk after the Lord your God and fear Him and keep His commandments and obey His voice, and, take note, ye shall serve Him and cleave unto Him. So, nakikita po ninyo mga kapatid, na kung tayo naglalakad para sa Panginoon, naglilingkod para sa Panginoon, kailangan po na tayo may takot sa Kanya. Ang takot po na ito, hindi po ito takot na ayaw na natin sa Kanya. Takot na gusto nating lumayo mula sa Kanya. Hindi po. Ang fear po na ito ay tumutukoy po sa isang bagay na kaya ka hindi gagawa ng masama kasi natatakot ka sa Diyos. Yun po yan. Kaya ka gagawa ng mabuti kasi natatakot ka sa Diyos. Kaya ikaw ay magiging isang tagapagsunod kasi natatakot ka sa Panginoon. So yung sinasabi niya na keep His commandments and obey His voice. And ye shall serve Him, and take note the word cleave. Cleave. No? Dikit, yakap. Yun po yun, dikit. kumbaga masikip na yakap. Ayan, yan po. Cleave unto Him, mga kapatid. Ang sabi po ng Deuteronomy chapter 27 verse 9, And Moses and the priests, the Levites, spake unto all Israel, saying, Take heed and hearken, O Israel, this day thou art become the people of the Lord thy God. Wow. Makita po ninyo, na kapag ikaw ay magiging tao na ng Diyos, kasi dati hindi naman tayo ng Diyos Tao tayo ng dyablo. Pero nung tinawag tayo ng ating Panginoon, magiging tao tayo or bayan tayo ng Diyos. So ibig sabihin, meron na tayong ibang dapat pakinggan, Ang dati pinapakinggan natin yung boses ng dyablo, boses ng mundo, boses ng tao. Ngayon, ang pakinggan po natin, boses po ng Diyos. Ibig sabihin, ang kanyang salita na ngayon ang ating bigyan ng priority na masunod. Kasi nga, tayo ay nagiging tao na or bayan ng Diyos. Kung ikaw ay yung Panginoon, that makes you, and you obeyed, that makes you the people or one of the people. Kaya ang sabi niya rito, dahil ikaw ay tao na ng Diyos, anong sabi niya sa verse 10? Thou shalt therefore obey the voice of the Lord thy God. So magbabago po ang ating priorities. Kahit po sa aming mga mahal na bisita, galing po kayo dyan kung saan man kayo nanggaling. But this time, pag tinawag kayo ng Diyos bilang kanyang pinili, you need to obey the voice of the Lord and do His commandments and His statutes, which I command you this day. So yun po ang sinasabi ng ating Panginoon. Mga minamahal, tinawag po kayo ng Panginoon dahil po sa gusto niya na kayo ay magiging kabahagi ng kanyang bayan. Hindi po ba napakaganda na ikaw ang pinili? Tingnan ninyo kahit ganun lang ka matigas ang ulo ng Israel, pero 'di ba sikat na sikat ang Israel sa buong mundo? 'Di ba? Everybody now understands what is Jewish, what is being Israelite, saan ang galing ang Israel, ano yung sa Bible. Ngayon, everybody loves Israel, kumbaga, if you are a Christian, if you are a believer of Christ, love Israel, makakita ka nga ng Hudyo, sobrang
marami ng mga Hudyo minsan nakakita ko. When we were in Hong Kong, maraming mga Hudyo po kasi ako nakikita. No, kasi ang malalaman mong Hudyo sila kasi ang kanilang attire pare-pareha. No, yung mga siguro mga orthodox ito, yung mga medyo fundamentalist na type, no. Yung medyo mga silos na mga klase ng Jewish ito. May sombrero yan sila na itim, tapos yung kanila pong buhok, may mahaba po yan na nakatirintas papunta rito sa dalawang bagi. Tapos nakadamit, ang damit nila halos pare-pareha yan, no. So malalaman mo sila ng mga Hudyo sila, no. Tapos meron yan sila yung parang cap na sa mga Muslim, 'di ba? Meron din 'yan, no? Sa mga Jewish people, meron din po 'yan sila. Nakalagay din po 'yan sa kanilang mga ulo, no? So, pag makita mo sila, habang tinitingnan ko sila, sabi ko, kanino kaya siya tribo, no? Parang iniisip mo kung minsan, no? 'Di ba sa Bible, wow, ito yung mga tao ng Diyos talaga na nakakalungkot. Hindi lang nila pinili ang Diyos, pero makita mo na kahit ikaw namamangha ka sa kanila, no? Because they, even until today, what is written in the Bible, they obeyed it. No, they obeyed. Ang hindi lang, nagkamali lang sila sa pagpili. Pero when it comes to the rituals that they need to do, sinusunod po nila talaga yan. No? So, pag ikaw ay tao na ng Diyos, actually, isang napakagandang pribileyo. Isang napakagandang estado na meron ka. So, therefore, kapag ikaw ay tao na ng Diyos or bayan na ng Diyos, may kapalit po yan. Ang sabi po ng ating Panginoon, dahil hindi ka na sa mundo, hindi ka na sa diablo, ngayon, ang pakinggan mong boses na ng Diyos. Yan. So, tandaan po ninyo mga kapatid, marami po tayong boses na maririnig talaga. No? Marami tayong mga boses na maririnig. Pero, pakatandaan natin na the sheep of God knows the voice of God, no? So, alam natin kung yan ay salita ng Diyos o salita lamang ng tao. Okay? So, bilang mga lingkod ng Diyos, ito ang magandang mindset natin. Itong mindset natin, no, na napakaganda, no, bilang servant ng Diyos, no. Binabati ko pala si Pastor Sangwensan, medyo nakakasama din po natin ngayong gabi. Praise the Lord. Thank you, Pastor Sangwensan. Welcome. Now, what is the right mindset of God's servant? Kung ikaw, definitely, if God called you, you believe you are the servant of God. Amen? Tama? Hindi ka busing. Hindi ka busing sa gawain ng Panginoon. Servant ka. No? Servant tayo lahat. No? Kahit pastor pa yan, servant tawag yan. Kahit ikaw naman ang pinakamababa na, sabihin mo, pinakamababa ka na antas ng member sa church, servant ka rin. Pero may tamang mindset dapat tayo mga kapatid, no? Na makikita. Ito po ay sinasabi sa Luke chapter 17 verse 10. Anong sabi po rito ng ating Panginoong Hesus? So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, we are unprofitable servants. Wow! Bakit? Sabi niya, we have done that which was our duty to do. Imagine ang standard ng Diyos sa service, ha? Baka iba sa atin, mga kapatid, nag-iisip na, sobrang dami na nang nagawa natin sa Panginoon, ha? Sobrang dami na nang naibigay natin sa Panginoon. Sobrang dami na nang ating nadala sa Panginoon, ha? Baka nag-iisip tayo, ikaw na lang lagi naglalampaso, ikaw na lang lagi nagwawalis, ikaw na lang lagi nagpupunas, ikaw na lang lagi nag-arrange ng nag-outreach. Baka isipin po natin ng gano'n, ha? Ang tamang mindset, ito ang standard ng Panginoon. Kung nagawa mo ang inutos sa'yo, ha, sasabihin mo pa yan sa sarili mo, I am an unprofitable servant. Wala akong silbing servant. Alam mo yan, ha, nagawa mo na kung anong inutos ng Panginoon, mga kapatid, sasabihin mo dapat daw sa sarili mo, wala akong silbing servant, I am unprofitable servant. Why? Dahil ang ginawa ko lang, ang mga bagay na inutos sa akin, which is my duty. Ibig sabihin, kung gumagawa lang tayo sa church, mga kapatid, ngayon nga sa utos ng Panginoon, hindi pa sapat yun. How matindi, mga kapatid, ang obedience na sinasabi rito ng Panginoon at service, service sa Panginoon.
Kasi duty mo lang, may duty tayo eh. Di ba? Duty natin mag-worship. So nag-worship ka. Praise God. Now, duty natin na mag-pray. Nag-pray ka. Praise the Lord. Duty natin na mag-evangelize. Praise God. Nagpunta ka sa mga bahay-bahay. Lahat na lang ginawa mo. Mga classmate mo, mga ano. Marami ka nadala sa Panginoon. Praise God. But that is just only our duty. Di ba? Pero sa standard ng Diyos, mga kapatid, hindi pa po sapat yan. We need to go beyond that. No? Ibig sabihin, ang verse po na ito, nagsasabi ng extra mile. Extra mile sa service. Kaya kung kahit anong dami nang nabigay mo sa Panginoon, sabihin mo sa sarili mo, ay, nakukulang pa yan, Panginoon, hindi pa yan sapat. Wow, praise God. Kung ganun ang sasabihin ng mga gumawa na, mas murang walang may ginagawa, mga kapatid. Oh, sa mga nakikinig po dyan, no? Galaw-galaw na po tayo. Sabi pa nga nila, galaw-galaw din paminsan-minsan sa church. Galaw-galaw din, baka ma-stroke. Mga minamahal, tandaan po natin na when God called you, no, tanggapin natin we are servants of Christ. And when we are servants, we need to do the things that God wants us to do. But we need to kailangan nakahanda po tayo to do the extra mile. The extra mile. So imagine ka, mga kapatid, wala ka nang makain, pero may bisita ka, gusto mong madala sa church. Imagine, the extra mile is that ikaw na lang mamasahe. Wow, wala ka ng pera, sabihin mo pa, gusto mo ba talaga magsimba? Gusto ko sana magsimba, kaso wala akong pamasahe. O hindi, ito na, ako na mamasahe sa'yo. Extra mile yun. Diba? Pagod na pagod ka na, antok na antok ka na, pero nandun ka sa church, gusto mo makinig sa Panginoon, extra mile yun. Wala kang, galing ka pa sa work, maybe call center ka or whatever. Sa call center ka nagtatrabaho or may trabaho ka sa gabi. Tapos, kinakailangan punta ka sa church kasi may service. So, pagpunta mo sa church, mga kapatid, kahit na parang babagsak na yung mga mata mo, parang gusto na mamahinga ng katawan mo. Pero hindi. Kinukumbinsi mo ang sarili mo, hindi ito sapat. Kailangan kong maglingkod sa Panginoon. No? So, may trabaho ka, nagbigay ka ng ikapo mo, praise God. Nagbigay ka ng offering mo, praise God. Pero if you do the extra mile, yun po ang hinahanap ng Panginoon, the extra mile. Alam nyo ba, mga kapatid, yung binigay po ng isang bao na sintimo lamang po, mga kapatid, the mite. Isang mite lang, actually, mga kapatid, ang binigay niya. That is an extra mile. Extra mile. Why? Kasi yun na lang ang pera niya. Wala na siyang makain, binigay niya sa Panginoon. That's extra mile. Pero kahit, mga kapatid, magbigay ka ngayon 1,000, pero mga kapatid, mas marami pa dapat mong ibigay. No? Diba? If you are having income ng million or hundreds of thousands, mga kapatid, magbibigay ka ng 1,000, hindi, masabi mo ba yun? You are just only doing your duty to give. You are just only doing your duty, mga kapatid, kahit nag-ikapo ka pa ng tama, you are just only doing your duty. But God is expecting servants to do the extra mile, mga kapatid. Wow. No? Yan po ang mindset dapat ng bawat servant. God's servants, mga kapatid, that should be our mindset. Pagka ganito ang mindset natin, mga kapatid, our church is the cleanest church. Ang ating church ang pinakamaganda, mga kapatid. Ang ating pastor ang pinaka-proud sa lahat. Kung ganyan ang ating mindset, mga kapatid, tayo ang pinaka-the best na mga tao sa church at sa paligid. Praise God. No? Because we are not just only comfortable to do what we need to do, but we do the extra mile. Praise the Lord. Sana po, yan pong mindset natin. Hindi sapat po yung ikaw na yung naganda nito, ang dami mo nang ginagawa. Wow. Minsan siyempre isipin mo, ba't sila okay lang, wala silang may ginagawa? Bayaan mo na yung mga tamad, bayaan mo na yung mga walang gana mag-join. Pero ikaw, gawin mo kung anong makakaya mo beyond actually sa expectation sa'yo, mga kapatid, no? Because that is what God wants from us. Now, number 2.
we must obey God wholeheartedly. Okay? We must obey God wholeheartedly. Dapat buong puso. Mahirap po na nagtatrabaho po tayo sa Panginoon, gumagawa po tayo ng mga bagay sa church na walang puso. Pag walang puso, mga kapatid, sometimes pakitang tao yan. Pag walang puso, sometimes kalahati lang ang quality. Oh? At saka mabilis ka pa mapagod, mabilis ka pa magreklamo, marami ka pa mga sinasabi, kasi hindi buong puso eh. So you need to obey God wholeheartedly. Ito po ang sabi ng Deuteronomy 26:16. This day, the Lord thy God hath commanded thee to do these statutes and judgments, and thou shalt therefore keep and do them with all thine heart. Nakita ninyo? Keep and do with all thine heart and with all thy soul. Wow! Ang soul, mga kapatid, that is your will. Alam nyo ba? Yung soul, yun yung intelligence mo, ito yung will mo. Ito yung wisdom, nandiyan ang wisdom. So, ibig sabihin, kapag tayo sumunod sa mga utos ng Panginoon, dapat gawin natin yan ng buong puso. Pag nagwawalis ka sa church, huwag mong sabihin na parang inutusan ka lang kasi, kaya magwawalis ka. Huwag, hindi po. Huwag po. Huwag kang magwalis kung ang dahilan lang ay inutusan ka. Hindi. Nagwawalis ka kasi minamahal mo ang Diyos. Nagwawalis ka dyan kasi bahay ng Diyos yan. Mahal ko ang bahay ng Diyos. Praise the Lord. Diba? Nagbibigay ka, hindi dahil sa naririnig mo sa pulpit at sinsya ka na ikaw hindi nagbibigay. Hindi ka nagbibigay ng ikaw mo, hindi ka nagbibigay ng iyong mga offerings. Na kukonsensya ka tuloy kasi sinasabi dyan lagi sa tapos nakikita mong iba. Minsan, nag-ano pa niya, pagka-offering na, parang nahiya ka. Bakit ang iba nagbibigay? So, bigay ka na lang din. That is not a good foundation of giving. To God, we give our tithes and offerings. It's because we love God. Not because we want to please everybody. It's not because we are told to do so. But because we do it with all of our heart. In relation to our respect and faith in God. Kasi ang tithes and offerings, siyempre, faith po yan. No? You cannot give without faith. Believe me, brother. Believe me. You cannot give your tithes exactly and your offerings as God has put in your heart if you don't have faith. Because, mga kapatid, ang isip mo, lagi yan nagtatanong, paano na lang ikaw? Paano na lang ang anak mo? Paano na lang ang kailangan mo? Paano na lang bills mo? Paano na lang mga bayaran mo? Yun yung sinasabi ng isip. But faith covers everything. It makes you, immune sa mga ganong klaseng pag-iisip kapag may faith ka. Because you will say to yourself, no, God will provide. Amen? God will make a way. God will do His miracles for me. Diba? So, yun po. No? If you do things and obey, need to do it with all of your heart. Kapag ikaw po'y nagtutugtog dyan, ikaw po'y kumakanta yan, please, singers natin yan, sa iba't ibang mga church, kahit saan man nasimbahan, o dito rin sa atin sa Batasan, pag ikay kumakanta, kag ikay nagtumutugtog, please, do not think na superstar ka dyan. Do not think na para yan mag-believe sila, kailangan ganito ka. Hindi po. Kung nakanta po natin ng mga bagay, gumagawa po tayo ng buong puso. Kahit ano pa po ang inyong posisyon sa church, may posisyon ka man o wala, gawin mo ang lahat ng bagay na may puso. Praise the Lord. At sabi ko nga, ang soul, with all thy soul, that includes your will. Gusto mo, gawin mo, mahalin mo ang ginagawa mo sa Panginoon. Amen? Now, ang sabi po ng Romans, chapter 6, verse 17, but God be thanked. Pasalamatan daw natin ang Diyos. Bakit? That ye were the servants of sin. Tayo po'y mga alagad ng kasalanan before. But ye have obeyed
to you. So magiging, kapag tayo po ay sumunod sa Panginoon mula po sa ating puso, ang mga natanggap po natin mula sa Panginoon ay magiging pagtuturo o doktrina po yan sa ating buhay. At ito po, pag sinabi na po natin kasi mga pagtuturo, meaning doon na po, yun na po ang ating mga batayan sa ating pong pamumuhay na binigay po sa atin ng Panginoon. Ang sabi niya nga sa 18, being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. So ang makita po natin dito mga kapatid, if we become the servant of God, no? And we serve God with all of our heart, that makes us automatically doing righteousness, and we became servants of righteousness, mga kapatid. Ang sabi po ni David sa Psalms 119, no? Ito po'y pinakamahabang chapter, I think. Ang sabi niya po, teach me, O Lord, the way of thy statutes, and I shall keep it unto the end. Wow! Iyan po dapat ang ating motto. Turuan mo ako, Panginoon. Willing ako magpaturo. Mga minamahal, sa church usually, ang number one kasi na problem ng mga members, na pagka naka-attend sila sa church, ang feeling nila, parang sila laging pinapatamaan ng pastor. No? Para bang sila lagi ang kalaban daw ng pastor. Parang sila yung target lagi ng pastor. Mali po. Sa totoo lang, maraming beses po, it is God that is talking to you, no? Through His Word and through His servant. No? Bakit investigador pa yung pastor mo para alamin kung ano mga detalye sa buhay mo? 'Di ba? Minsan alam mo 'yon eh. Sumisikip yung hawak mo sa upuan mo, 'di ba? Humihigpit yung hawak mo. Siramdam mo mukhang ako ito Ako tong binabanggit Pero actually wala namang alam ang pastor mo na ikaw 'yun. Maliban sa iyo. No? At kung magalit ka mga kapatid, mali ang iyong espiritu. Mali po ang iyong pananaw. Ang pananaw naman ni David, magkaiba po. Ang sabi niya, sige Lord, turuan mo ako. Alam naman natin mga kapatid, walang pagtuturo na maganda. Di ba? Lahat ng pagtuturo yan, masakit sa tinga. Masakit sa puso. Tinuturuan ka eh. Hindi po ba? Ilan ba sa atin hindi ang nakaiyak na sa mat? Di ba? Tinuturuan ka ng mat. Di ba? Mga kapatid, ang principle ni David, teach me, Lord. So your heart should be teachable. No? If you are obedient to God, no, you will love His teaching. You will love His correction. You will love His instructions. No? Sabi niya nga, the way of thy statutes. And, sabi niya, ito pa, I shall keep it unto the end. That means, habang buhay ka, you keep it. Yung mga pagtuturo sa'yo ng Panginoon, nilalagay mo sa puso. Sabi pa ni David, give me understanding. And I shall keep thy law. So, sabi niya, mahalaga din ito mga kapatid, na kung minsan dapat maunawaan natin, bakit pinapasunod sa atin ito ng Panginoon? Marami pong mga kapatiran ang hindi po nakakaunawa, bakit po kailangan mahaba ang buhok ng mga kababaihan natin? Marami pong mga sisters hindi po makakaunawa bakit na kailangan magpalda talaga sila. Bakit marami pong mga sisters, pasensya po sa amin pong mga bisita po na nakikinig ngayon na maaring pong ito po, hindi po kayo ang tinutukoy ko po, no? Pero kapag kayo po sumunod sa Panginoon, dapat maunawaan nyo po ito na ang isang babae ng Panginoon po ay isang simpleng babae na hindi niya kailangan ng mga kolorite sa mukha o ng mga alahas sa katawan para magmukhang maganda. Dahil ang kagandahan na po natin, once na nasa Panginoon na po natin, is the Word of God in our life. Na nakikita sa buhay natin. Mga kapatid, the good ways, the good character and attitude, yun na po ang ating beauty. Kasi once na nagdagdag po tayo ng mga kolorite, intindihin po natin, kasi marami hindi makaintindi. Okay lang naman, nilagay mo lang naman, matanggal lang naman daw. Pero mga kapatid, the reason why you put that is because you are not contented of how you look. Di ba? How you look to others. Tama? Kasi kung kontento ka na, hindi ka na yung magdagdag eh. Hindi ba insulto yan para sa Panginoon? At bakit ka maglalagay niyan? Anong ibig sabihin? You are not contented of God's blessings to you.
So, kinakalan po maintindihan po natin yan, kahit po sa ating mga kalalakihan. Bakit po hindi maganda na ang mga lalaki natin? Mahaba po ang buhok. May word of God po yan na nararapat niya. We need to understand that. Okay, may mga nagsasabi, moderno daw po tayo. So, kahit ano na lang ang damit mo, no? Ang damit mo sa kusina, yun na rin ang damit mo pagpunta sa simbahan. I don't believe that you have the good understanding if you do that. Punta ka sa simbahan, gutay-gutay ang mga damit mo, no? Na sinasadya mo, ang dami namang magandang damit, yun talagang gusto mo. Oh. I don't think that you have the understanding, brethren. Because if you have the understanding, you know that you are going to the presence of the great God and Savior. The King of Kings and the Lord of Lords. You are going into His presence, mga kapatid. At alam natin na kahit nga lang yung mga nililigawan natin, mga kapatid, for example, ikaw binata ka, dalaga, or ano, kahit ang dalaga, makipag-meet lang mga kapatid sa nanliligaw sa kanya, magpapaganda yan, ganyan. Na may nakita ka ba na nanliligaw tapos pupunta sa bahay ng babae or manliligaw siya, ang kanyang t-shirt butas-butas tapos yung shirt niya ang dumi-dumi? Never ka makakita ng ganun, mga kapatid. Bakit iniisip mo? Baka ma-turn off sa'yo. Tama? Pero minsan, mga kapatid, hindi ko maintindihan itong mga Christians, mga kapatid, na pagdating sa church, baliwala lang. Okay lang, may mga naka-short pa nga eh. Di ba? May tama ba tayong pangunawa? Wala. Hindi natin naintindihan that we are ambassadors of Christ. We represent Christ. Mga minamahal. Huwag po tayong ma-offend, no? Huwag po tayong ma-offend because we must have a teachable spirit if we want to be the people of God. Dapat po naunawaan po natin. No? At sabi nga ni David, I shall observe it with my whole heart. Meaning, mahal kong ginagawa ko na ito. Hindi ako napipilitan na magpalda. Hindi ako napipilitan na magpahaba ng buhok. Hindi ako napipilitan, hindi ako mag-makeup. Hindi sa mga lalaki, hindi ako napipilitan na lalabas. Lalabas kailangan naka-long sleeve. Hindi ako nakapantalon ka. Di ba? Hindi ako napipilitan na maging maayos ang pagmumukha. Di ba? Hindi po. I do it with all my heart at I love to do it. If you are an apostolic, you need to love to do it. Praise the Lord. Because you have the understanding. Naintindihan mo, I don't belong to the world. I belong to Christ. And in Christ, there are things that needs to be observed. And when you do that with all of your heart, wala kang problema sa reklamo, mga kapatid. Hindi ka magre-reklamo. You will love to do it. Praise the Lord. Amen? So, mga minamahal, no, ang sinasabi po ni David, dapat teachable ang ating spirit. At kapag tayo tinuruan ng Panginoon, ingatan natin ang kanyang pagtuturo, no? Unawain po natin at gagawin po natin ng buong puso. Praise the Lord. Number 3, which is last, mga kapatid. Obey in all things. Obey in all things. Pwede bang kalahati lang, Lord? Pwede lang kalahati lang ng sinasabi. Kagaya niya, for example, sa plan of salvation, kailangan mo ng faith. Kailangan mo ng repentance. Kailangan mo ng baptism in Jesus' name. Kailangan mo mag-receive ng Holy Ghost. Pero, makakatawad ka ba? Sabihin mo, Lord, pwede ba yung 3 lang? O kaya 2 na lang, Lord, pwede ba yun? Maliligtas ba ako? Minsan nagsasabi mga tao, maliligtas ba ako magbabaptize in Jesus' name? Pag sinabi mong hindi, mga kapatid, sabihin nila, nagukum ka. Tama naman. Kasi pag sinabi mo hindi ka maliligtas, nagukum ka nga talaga. Pag sinabi mo yan sa tao. Pero, kung yan ay base sa salita ng Panginoon, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Diyos yun ang nagsabi. Panginoon yun ang nagsabi. Kaya, pag sumunod po tayo sa Panginoon, gusto mong maligtas, diretsuin mo na. Amen? Diretsuin mo na. Huwag ka nang tumawad sa kalahati. Diretsuin na po natin. Anong sabi po ng Deuteronomy
5:32 hanggang 33, ye shall observe to do therefore as the Lord your God hath commanded you. Ye shall not turn as to the right hand or to the left. No, kumbaga dire-diretso ang daan, then merong kaliwa kanan. Huwag ka nang pumunta sa kanan, huwag ka nang pumunta sa kaliwa. Diretso ka na lang doon sa sinasabi ng ating Panginoon. Sabi niya, ye shall walk in all the ways which the Lord your God hath commanded you, that ye may live. Wow! Oh, makita ninyo? And that it may be well with you, that ye may prolong your days in the land which ye shall possess. So, nakikita natin dito mga kapatid, blessings, good health, long life, possessions of things. It depends on how you walk in the ways of God and how you observe His commandments. Praise the Lord. So mga minamahal, observe it without any other options. Praise the Lord. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 2 verse 8 to 9? Wherefore, I beseech you that you would confirm your love toward Him. I-confirm daw natin ang ating pagmamahal sa Panginoon by, sabi niya nga rito, for to this end also did I write, that I might know the proof of you, whether ye be obedient in all things. Do you know that confirmation of love to God is not by words? Totoo, we shout, Lord, I love you. Lord, I praise you. Lord, I magnify you. Lord, I appreciate you. I accept you. Pwede naman natin sinasabi natin yan. But if it doesn't confirm by your actions of obedience, mga kapatid, hindi mo mahal ang Diyos. Hindi mo mahal ang Diyos. Marami po, sabi nga ng ating Panginoon, there are many people who say they love me on their lips, but their heart is far from me. The heart of the Lord, or the heart of man, is far from the heart of God. Mga kapatid. So, tingnan po natin maigi. Can you confirm your love to God tonight? Kaya mo ba i-confirm? Alam mo, pag alam natin mga kapatid, pag mahal natin ang isang bagay, minsan kahit walang tulog-tulog yan, walang kain-kain yan, gagawin mo yan. Amen? So, ganun din po sa ating Panginoon. No? Are you obedient in all things? No? That is a proof of your love toward God. Mga minamahal, huwag po nating sabihin na mahal po natin ang Panginoon, pero kaya natin siyang ipagpalit sa ating mga nobyo, sa ating mga nobya, na kaya mo siya ipagpalit sa iyong mga ambitions, kaya mo siya ipagpalit sa pera, kaya mo siya ipalit sa material ng mga bagay, kaya mo siya ipagpalit sa barkada. How would you say you love God and yet you are not able to stand to prove it and confirm it by your actions and obedience? Mga minamahal, ang ating pong pagmamahal sa Panginoon, sabi pa nga nila, action speaks louder than words. Words is easy to make. Like now, I can speak 1,000 words. In an hour, thousands of words, mga kapatid. But unless it can be seen in my life, unless I am proving it, confirming it by my actions, but what I am doing for God, wala pong silbi ang lahat ng aking mga sinasabi. So sa atin, sa church po natin, how would you say you love God, pero wala kang gana mag-ayos ng mga upuan dyan? Wala kang gana. Ang dami na ng mga sapot-sapot ng gagamba dyan, hindi mo man lang makuha-kuha. Tinatamad kang kumuha ng walis at kunin yan. No? Nakita mo may mga basura sa daan, nakita mo may mga candy na mga wrapper, mga kapatid. How would you say you love God, pero hindi nadandaanan mo lang yan, baliwala sa'yo. Hindi po ba? How would you say you love God, pero hindi ka makatulong sa mga nangangailangan ng tulong, mga kapatid?
So, our actions is confirming the level of our love to God. Praise the Lord. Pero mga minamahal, gusto ko po na maintindihan ninyo. Wala nang pinakamaganda. Lahat ng ginagawa natin dito sa mundo is a waste. Anything that we desire in this world is a waste. Whatever you do for this world is a waste. The only profitable thing that you can do, mga kapatid, if you do the things that belongs to God. Tandaan po natin, mga minamahal. At ito ang ating pangawakan. Kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, mga kapatid, huwag mong isipin na walang reward yan. Huwag kang mag-isip. Kasi kung mag-isip ka na bakit ang tagal-tagal naman ng Panginoon, nakala ko ba, i-lift up niya ako kapag gumagawa ako ng para sa Kanya. Hindi po maganda yung ganun. Mapapatagalan ka lang, mapapagod ka, kasi iba pala motibo mo eh. No? Pero ito ang gusto ko marinig ninyo, mga kapatid, na kung ikaw ay maglingkod sa Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas, mga kapatid, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Because everything you do, sabi po ng Colossians chapter 3, verse 23 to 24, whatever you do, work at it with all your heart, mga kapatid. Gagawin mo yan ng buong puso. Kung ano ang inyong ginagawa ngayon, mga kapatid, gawin mo yan ng buong puso. As working for the Lord, not for man. Di ba? Because you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Jesus Christ you are serving. Di po ba? Praise the Lord. Ito po ang principle. Minsan napapagod ka, mabilis ka po mapagod, no? Marami pong mga tao nagsasabi na, nakarinig ako niyan sa church, no? Sabi nila, ano ba naman yan? Ako na lang lagi dito sa church. Parang ako na lang ang tao. At ang bagay dito. Ay, pagod na ako. Kapag napapagod ka, mga kapatid, mali po ang motibo. Kasi ang aking pong experience, kung ang ating ginagawa natin ng buong puso para sa Diyos, para sa ating Panginoong Hesus, hindi sa tao, hindi pagpapakita, hindi para magiging sikat, mga kapatid, hindi ka mapapagod eh. Hindi ka mapapagod. Paano ka mapapagod? Habang gumagawa ka, naiisip mo ang kabutihan ng Diyos. Amen? Ang reward ng Diyos, ang inheritance na ibigay sa iyo ng Panginoon. Oh. Wala ka mang pera dito, pero alam mo, pagdating sa langit, wala ka man dito Mercedes-Benz, wala ka man dito BMW, pero alam mo, habang naglilingkod ka sa Panginoon, darating ang araw, ang lalakaran mo naman, ginto. Praise God. Wala ka mang magarang bahay dito, lahat naman ng mo rito, ordinaryo ka lang dito. Pero darating ang araw, makikita mo, ang mansion mo, hindi lang dito sa pinakamagandang lupain sa mundong ito, o kaya doon sa pinakamagandang mga subdivision. Ang mansion mo, mga kapatid, if you are serving God, ang mansion mo, nandun mismo sa kaharian ng Diyos. Wow. May mansion tayo doon. Huwag kang mag-alala. Mga minamahal, maglingkod po tayo sa Panginoon. Not for men, but for Christ, mga kapatid. Pakatandaan po natin, hindi po sayang ang inyong mga ginagawa sa Panginoon. Kung nag-iisip po kayo, mga kapatid, na sayang yung mga nagawa nyo sa church. Minsan kasi may mga tao nagsabi na, dati-rati, kung hindi siya dahil sa akin, ano yan eh. Kung hindi dahil sa akin, hindi yan nag-grow ang church na yan. Diba? Minsan may mga nagsasabi na ako nga nag-convert yan eh. No? Di po ba? Minsan,
Iisipin natin, magaling ka sa evangelism, so ang dami mong dinalang kaluluwa. Tapos, sasabihin ng mga, ng, sabi mo bandang huli, pag medyo hindi ka nabigyan ng atensyon, sasabihin mo, hindi, kung hindi dahil sa akin yan, wala yung church na yan eh. Wala yung grupo na yan eh. Wala yung mga kaluluwa na yan eh. Mali po ang espiritu natin pagka ganun. Dahil po, ibig sabihin, you are not working for Christ. Alam po ninyo mga kapatid, ang lahat ng ginawa po natin sa Panginoon ay hindi po nakakalimutan ng ating Panginoon. He is not unrighteous to forget the labor of love. Praise the Lord, everyone. So, ngayong araw na ito, mga kapatid, ay magpasalamat po tayo sa Panginoon. Let us worship God for a moment and let us pray to God. Ilapit po natin sa Panginoon. Do you love God tonight? Confirm it with your actions. Praise the Lord. So, mga kapatid, ngayong gabi, to the presence of the Lord, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Let us worship for a moment. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Allow me to pray for you tonight as we come. Ilatag po natin ang ating mga puso at ang ating pong kaisipan, ang ating buhay sa Panginoon. Hallelujah. Magpagamit po tayo sa Panginoon. Gumawa po tayo ng mga bagay para sa Panginoon. Let us obey the Word of God in our life. Sa aming mga mahal na mga bisita, ask God to give you a heart to understand these words. Tonight, Heavenly Father, I pray, bless these people, O God. Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang siyang magpapala sa bawat isa, O Lord. Hallelujah. Praise God.